sa panalangin. Yung pagpapaalala na 'to ng take note ko sa pagtuturo ng tatay. And ang una pong nakalagay dito na point is poor people skills. So kung meron tayong tayo po ay kung poor ang ating skill o yung mga kakayahan natin o yung mga, ano ba yung skill sa Tagalog, yung kaalaman po, 'no, yung kaalaman natin, kailangan nating lumapit sa Diyos. Ito yung unang bagay na kung ano man ang bagay na kulang tayo, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na lumapit po tayo sa Kanya. Hingin natin yung mga bagay na kulang sa atin, 'di ba? Kung kulang tayo ng pangunawa, humingi tayo ng pangunawa. Kung kulang tayo ng lakas, humingi tayo ng lakas. Amen? Wala po tayong ibang source ng lahat ng bagay. Kung kulang tayo ng kapayapaan, humingi tayo ng kapayapaan sa Kanya. Amen. Mahalaga po na meron tayong kung meron tayong kaalaman na alam natin na kukuhanan natin lahat ng poor na skills natin, poor ng kapayapaan natin, poor ng lakas natin, even sa buhay po natin, wala tayong ibang source kundi come to Him. Amen. Yung second point po dito, huwag tayong magkaroon ng negative attitude. Amen. Kasi ang nagpapahina ng skill ng isang tao, ang nagpapahina ng loob ng isang tao, ay yung negative attitude. Sabi po dito sa Philippians, basahin ko po. Sa Philippians 4 po. Amen. Philippians 4. Hallelujah. Number 4. 4 po, pababa. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao, na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. So, ang ganda pong paalala sa bawat isa sa atin, lalo po sa ngayon na nararanasan po. Amen? Na nararanasan po ng bawat isa sa atin ngayon. Yung kalagayan po ng sitwasyon ngayon, di ba, na nagbibigay ng kabagabagan sa bawat isa sa atin. So, dito po pinapaalala po sa pinag-aralan natin sa pagtuturo ni Tatay Danilo. Actually, yung panaginip ko po, nakaupo siya sa lamesa na may pagkain po. Actually, tinapay yata, parang tinapay sa gitna po ng lamesa na nakangiti siya sa akin and inaaya niya akong kumain tayo. Sabi, kasama niya po yung asawa niya sa panaginip ko. And hindi ko po nakita yung itsura ng asawa niya, pero yung itsura, hindi ko kilala yung asawa niya, pero yung sa panaginip po, ang itsura ng asawa niya medyo mataba, tapos maikli yung buhok niya. Tapos nakasuot po siya ng kulay pula na bulaklakan. Yun po yung suot niya. Tapos si tatay po, nakasuot siya ng damit na kulay puti. Yung puting Hanes, parang ganun Hanes, na wala namang kwelyo. Nakaputi lang si tatay. At batang-bata yung itsura ni Tatay Danilo sa panaginip ko. At purihin ng Panginoon. So dito po pinapaalalahanan tayo nung magalak tayo, mga kapatid. Sa mga naririnig ko sa patotoo sa inyo, nararamdaman ko yung sa kay Ate Jane, nararamdaman ko yung pag-aalala na dumadating, pero dito pinapaalalahanan po tayo na
Minsan kasi ang bukang bibig natin, nagtitiwala naman ako sa Diyos, pero meron tayo talaga sa puso natin na kabiyak na part, na lalo na po 'pag talagang hindi pa tayo gano'n kapuspos ano po, sa banal na espiritu at hindi 'yun nangyayari ng 24 hours, 'no. Lagi talagang merong 'pag nararamdaman natin yung doubt, tandaan po ninyo 'pag nararamdaman natin yung takot, yung doubt, umiiral yung laman natin. Umiiral yung soul natin, nadadaig po yung spirit natin. So dito pinapaalalahanan tayo mga negative attitude natin, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, 'di ba? Kung paano tayo lumalim, amen? At paano yung mga bagay na kailangan po nating harapin sa buhay natin. Andito sinasabi dito ng Panginoon sa atin na ipadama ninyo yung kabutihan, 'di ba? Pagkatapos nating magalak, ipadama natin yung ating kabutihang loob, yung tinatawag na na grace ng Panginoon, 'di ba? Kasi malapit na daw siyang dumating. Kung tayong mga mananampalataya, halimbawa ikaw ang mananampalataya sa tahanan ninyo at sa'yo nakikita'y kabalisaan, 'di ba? Ano yung lakas na mararamdaman ng mga tao sa loob ng tahanan ninyo? 'Di ba? Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Minsan ang nakakalungkot sa mga tao, mas kinakatakutan natin yung rapture, 'di ba? Mas kinakatakutan natin yung tribulation. Hindi tayo nasasabik. Yung parang mananampalataya tayo pero hindi maramdaman ng Panginoon yung kasabikan sa atin na darating na siya. Parang ang nararamdaman natin ngayon hanggang ngayon takot pa rin. Pero dapat mananampalataya tayo. Tayo nga dapat yung most excited, 'di ba? Na darating na ang Panginoon. Kasi ito na yung mga sign eh, 'di ba? Ito yung mga sign na nararanasan natin, ito yung mga sign na darating na ang Diyos. Pero meron pa rin tayong kabalisaan na dapat excited tayo. Tayo yung unang excited. Kung tayong mga mananampalataya ang unang natatakot, ano pang dapat natin i-expect sa paligid natin? Kung tayong unang mananampalatayaan may negatibong attitude, ano sa palagay nyo yung ine-expect nyo sa mga pamilya ninyo na kayo mismo nakakarinig, tayo mismo nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo mismo nakakarinig ng pangako ng Panginoon, tayo mismo nag-aaral ng salita ng Diyos, pero tayo yung mga may negative na attitude. Kasi naniniwala ako, nakakahawa din yun sa loob ng tahanan natin. Amen? Haharap ba tayo sa Panginoon na ganun yung ating puso sa Kanya? Haharap ba tayo sa Panginoon na puno tayo ng doubt? Kasi alam niyo po, yung mga tao na napahamak noon, kasi sa kakulangan ng kanilang kaalaman, kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi we cannot be warm. Hindi tayo pwedeng maligamgam sa harap ng Diyos, tandaan niyo po. Hindi tayo pwedeng, 'di ba? Hindi tayo pwedeng nasa gitna. Alam niyo 'yun, mainit, hindi ka mainit, di ka malamig kasi mismong ang Panginoon ang nagsabi na iluluwa niya tayo. Hindi tayo pwedeng sa gitna kasi walang ganon. Walang ganon. Walang pananampalataya na nasa gitna ka. Nagtitiwala ako sa Diyos at the same time, nagdududa ka. So, yun yung tinatawag na lukewarm. At hindi yun maganda sa harap ng Panginoon Diyos. Sabi niya dito, huwag kayong mabalisa, sabi niya sa verse 6. Amen? Ang point 3 po natin, lack of focus. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo, maganda. Sabi niya po sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? So dito po hindi lahat ng pumapasok sa isip natin maganda. Pero ano yung dapat nating gawin? Kailangan natin itrim po. Kumbaga sa halaman, ikat natin yung mga bagay na hindi essential sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Huwag yung mga bagay po na pwedeng magpahina sa atin o makapagtanggal ng focus natin sa Panginoon. Amen? Kasi po, kapag nangyari yon, mawawala tayo ng kapayapaan. Mananakaw po yung lahat ng natin, ng kabagabagan kasi napapalitan ng negative thought, napapalitan ng poor skills, 'di ba? At nawawalan tayo, nagkakaroon tayo ng lack focus sa Panginoon. Nagkukulang po yung pag-focus natin. Samantalang sabi nga, 'di ba, fix your eyes to Jesus. Kasi pag ganun yung ginawa natin, wala tayong talo.
Kapag nakatutok po tayo at nakatingin tayo sa kayang gawin ng Diyos, hindi sa kaya nating gawin. Amen? Kaya nga po nag-aaral tayo kung paano tayo magpapasalamat kasi tayong may Diyos, dapat mas higit tayong mas malakas, mas higit tayong inspire, mas higit tayong nagpapatatag ng mga tao sa paligid natin. Kaya sinasabi niya dito, huwag kayong magbalisa tungkol sa anumang bagay. Di ba? Ibig sabihin lahat ng bagay, anumang bagay, hindi lang yung mga bagay na party lang ng buhay. Hindi eh. Anumang bagay, sabi niya. Ibig sabihin lahat ng bagay. Amen? Sa halip daw, hingin ninyo sa Diyos. Higin natin sa Diyos. Amen? Ang kailangan natin, saan? Sa pamamagitan ng panalangin. Kasi ang panalangin, ito po ang ating komunikasyon sa Panginoon. Amen? Dito tayo nagsasalita sa Kanya, dito natin hiningi lahat ng mga bagay. So number 4 po, yung weak commitment. Kung meron tayong mahinang commitment sa Panginoon at hindi natin alam ang ating posture sa harap ng Diyos, tayo pa po is mga intercessor. Mga kapatid, mga intercessor tayo. Namamagitan po tayo sa nangyayari sa lahat ng bagay dito sa mundo, sa lahat ng tao, sa paligid natin. Amen? Kaya napakahalaga po na kilala natin yung dapat na katayuan natin at posture natin sa harap ng Panginoong Diyos. Huwag tayo magkaroon ng mahinang commitment. Sabi niya po sa Proverbs 24:15, Ate Jane, nandyan ka ba? Proverbs po, Kawikaan 24:15 hanggang 16. Para sa iyo po yan. Para sa atin yan. Proverbs 24 po, 15 hanggang 16. (24:16) please. Apo, 15 po hanggang 16. Amen. Sabi po dito, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan. Gawan ng dahas. Pasensya na po, maingay po sa labas. Ulitin ko na lang po. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan. Gawan ng dahas ang kanyang tinitirahan sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng sipong ulit, ngunit ang masama ay dagling mababagsak sa panahon ng kahirapan. Amen. Ko po. Praise God. Diba? Ano po? Ang tahanan ng matuwid. Sabi niya po, yung mga righteous. Huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man siya ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Amen? So, hindi po natin kailangan magkaroon ng weak commitment sa Panginoon kasi sabi niya kahit 7 beses pa tayong mabagsak, tatayo tayo. Pero yung mga masasama at hindi pwedeng manakawan. Hindi tayo pwedeng manakawan. Pag sinabing binless tayo ng Panginoon, hindi po yun pwedeng manakaw sa atin. Dahil ang nagkaroon ng commitment sa atin is ang Panginoon po. Amen? Kaya, number 5 po, yung unwillingness to change. Amen? Alam niyo po, hindi nakakatakot na mangaral ng salita ng Panginoon o ng katotohanan o ng mabuting balita o ng gospel. Ang nakakatakot po pag hindi ka nag-aaral. Yun ang pinaka nakakatakot po sa buhay nating mga mananampalataya. Kasi bakit po? Kapag hindi tayo nag-aaral, hindi natin mauunawaan. Sabi niya sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So kapag meron tayong, ayaw natin, tinatamad tayo, di ba? Ayaw nating mag-aral, ayaw nating matuto, di ba? Ayaw nating sikaping malaman yung revelasyon ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng makipag-isa sa Diyos tapos hinihiwalay natin yung ating isip at puso sa Kanya. Na yung katamaran po, ano? Kaya ano yung mga bagay na gagawin natin? Number 1 po, do your best.
kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, amen, sikapin po natin, 'di ba, na gawin yung the best natin. Do not lukewarm. Amen? Kasi kapag ikaw ay leader, amen, na lukewarm, anong pwedeng mangyari sa'yo? Magpo-produce ka din ng lukewarm na member. Amen? Kaya mahalaga po na bilang mga leader ng pamilya natin, 'di ba? Leader ng ating mga ministry ng kailangan sa atin nakikita hindi yung tinatamad tayo, 'di ba? Sa mga anak natin. Amen? Nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Hindi po dapat ganun. Kailangan sa atin mismo nakikita yung init ng paglilingkod, init ng pagdadasal sa panahon na kailangan nating lumuhod. Amen? Para makita nila na pagdalampasan natin dahil yun sa tulong at gabay ng Panginoon kasi He will do the work. Ang Diyos po ang gagawa ng work. Amen? Ang gagawin lang natin, makikipag-communicate lang tayo sa Panginoon. Gawin natin yung the best natin, yung posture, di ba? Yung right attitude natin sa harap ng Panginoong Diyos. Do your effort, number 2. Kasi may effort po talaga tayong gagawin. 'Di ba? May kalakip po na gawa ang lahat ng ating pagsamba sa Panginoon. May kalakip po na dapat nakikitaan tayo na hindi tayo tamad, 'di ba? Because God will produce, yes, opo. Pero hindi tayo pwedeng maging tamad sa harapan ng Diyos. Amen? Number 3 po, study diligent. Kasi ang diligent is better than intelligent. Kapag ikaw yung tao na masikap ka, daig mo pang matalino. Diba? Dinadaig mo ang matalino. Kapag tayo ay diligent po sa paghahanap natin sa Panginoon, diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, dadaigin ng mahina. Diba? Dadaigin ng bobo ang matalino. Dadaigin ng mahina ang malalakas. Diba po? Kasi, ng Panginoon siya po ang lalo na kapag hinahanap mo ang Panginoon, sabi nga niya sa Jeremiah, di ba? Pag hinanap mo ako, ipapakita ko sa iyo yung mga lihim na hindi mo nauunawaan. Kasi may lihim po ang Panginoon na ibinibigay niya lang. Kaya nga sa mga disciple noon, makikita natin, hindi siya nagpapahayag ng malinaw sa mga tao. Dinadaan niya sa parable. Kasi hindi daw ang salita niya, hindi daw para sa lahat. Ito lang ay para sa may tenga na marunong mapakinig. Di ba? Dahil hindi lahat ng tao may tenga para makapakinig sa kanya. Amen? Kaya mahalaga po yun. Number 4, eagerness. Yung pagiging sabik natin sa Panginoon. Mahalaga po yung pananabik natin sa Panginoon kasi tinitingnan tayo ng Diyos. Alam niyo po ba na sabi nga, kung palagay ninyo, inaaral ng demonyo ang salita ng Diyos, hindi po ako naniniwala doon. Amen? Inaaral ka ng demonyo. Hindi niya inaaral ang salita ng Diyos kasi aanin niya po yung salita ng Panginoon. Pwede po i-deceive niya yung mga tao. 'Di ba? Dinideceive niya, sinuswitch niya yung salita ng Panginoon, pero hindi niya aaralin ang salita ng Diyos. Aaralin ka niya. Ikaw ang inaaral niya. The way na kumilos ka, 'di ba? The way na sinasabi mo na may tiwala ka, tapos nakikita niya yung kilos mo. Amen? Nasaluwat sa sinasabi ng bibig mo. Ikaw ang inaaral ng demonyo. Amen? Kaya magkaroon po tayo ng eagerness. Magkaroon po tayo ng eagerness. Amen? Nakilalanin po ang Panginoon. Kasi the more na kinikilala natin yung character ni God, the more kang tatapang, the more kang lalakas, the more kang magkakaroon ng inspirasyon, the more kang tatatag, the more kang mananampalataya. Ganun po yung ginagawa nila noon. Kaya nga sabi kay Joshua, di ba, dili-diliin mo ang aking salita araw at gabi. Hindi lang po natin basahin, i-meditate natin. Magkaiba yung meditation sa binabasa mo lang. Amen? Kaya magkaroon tayo ng alam niyo yung speed. Ano po? Number 5, magkaroon tayo ng speed. Maging maano tayo, hindi tayo babagal-bagal. Magkaroon tayo ng strategy po, daigin natin. Kaya nga, kailangan makisama tayo sa mga maaapoy na member, hindi po dun sa mga lukewarm. Diba? Na parang
Magdadasal lang sila pag oras na ng sakuna, oras ng ano, hindi po. Sa lahat ng panahon, dapat maging nature po natin yan. Amen? Ano pong sabi sa 2 Corinthians 8-5? 2 Corinthians po, 8-5. Tingnan ko po. Meron po ba nakakita? 2 Corinthians po, 8-5. Ano po, 2 Corinthians 8 verse 5 po, sis. Apo, 8 verse 5. Apo, sabi po dito, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Amen po. Amen. Amen. Kasi tayo po, ang buhay natin is sacrificial. Sacrificial living. Kaya natin, una po, sacrificial giving. Kasi hindi na natin to buhay. Kaya napakahalaga po ng pinapakita natin sa harap ng mga tao. Sa harap po ng mga tao. Yung sarili natin kasi hindi na to para sa atin. There is living God na nasa loob po natin. Kaya ang buhay po natin is sacrificial life. Sacrificial living. Amen? Kaya pribilehiyo ang lahat ng bagay po sa atin. Kaya sabi niya dito, bilang pagtatapos, dahil sabi nga niya, di ba, nakipag-isa tayo. Sabi niya sa verse 7, unaan ko, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri at bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen? Ito yung sacrificial living natin, ano po, na ganito, di ba? Walang mga negatibong pag-iisip dito pag tayo ay nasa thought at pag-iisip ng Panginoon. Pag ito yung mga nasa puso natin. Verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lahat ng kasaganaan po pagpapala. Sometimes, yung mga panahon po na dumarating na ganito, na meron tayong kapayapaan, yung mga bagay na ganitong sitwasyon po na sa kabila na dapat nagpapanik tayo, binibigyan tayo ng peace ng Panginoon. Amen? Ito po yung napakahalaga. Sa panahon po na ang sitwasyon po is kailangan na nating magpanik pero nakikita tayo ng mga tao po na may kapayapaan. At dapat yun po yung nakikita sa atin. Magalak po tayo sa Panginoon. Sabi nga niya, pagkaraan ng mahabang panahon, na minsan pang pinapamalas niya ang kanyang pagmamalasakit sa atin, alam niyang hindi niya po tayo malilimutan at alam mo dapat na hindi niya tayo nalilimutan. Amen? Walang pagkakataon po na hindi tayo iniisip ng Panginoon. Walang pagkakataon na hindi niya tayo pinapanood. Hindi niya po tayo nalilimutan at yun po yung mga pagkakataon na dapat ipamalas natin sa mga tao, sa mga hinaharap natin. Hindi po tayo pinaghahanapan ng tulong ng Diyos. Siya po ang nag-aabot ng tulong at umaabot sa atin. Kung paano po siyang namuhay noon, kung paanong namuhay yung kanyang mga lingkod noon po. 'Di ba? Na natutunan nilang masiyahan, maging anuman ang kalagayan nila. At hindi pwedeng hindi po natin to maranasan. Alam nila kung paanong maghikahos. Alam din nila kung paanong managana. Natutunan din nila ang sikreto kung paanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog at magutom. Ang managana at maghirap.
Ang lahat ng yun daw po ay nagawa nila dahil sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, alam niyo po bilang tayo po mga iglesia, hinahabilinan tayo ng Panginoon na magtulungan po tayo sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po nating ipangaral ang magandang balita, lalo po sa sitwasyon na kailangan ng mundong ito. Hangarin daw po natin na tumanggap ng kagandahang loob ang mga nais makatanggap ng masaganang gantimpala na nagmumula sa Panginoon. Dahil ang mga pagkilala po, yung mga ginagawa natin sa mga panahon na hindi nakikita ng ibang tao na pinagkaloob sa atin. Amen? Yun po yung mga kailangan ng mga tao na ibahagi natin sa panahon. Yung mga panahon na nagkakaroon tayo ng intimacy, nakikita natin yung katangian ng Panginoon. Amen? Mga handog po yun sa atin ng Panginoon. Yun yung mga bagay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Yung mga panahon na walang nakakakita sa iyong nananalangin, pero nananalangin ka para sa mundong ito, para sa kaligtasan ng ibang tao, para sa buhay ng ibang tao, para sa kagalingan ng ibang tao. Dahil pinapaalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi mauubos ang Kanyang kayamanan, kapatid. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Kaya ang paalala po sa atin, purihin ang ating Diyos at ang Ama magpakailanman. Amen. Napakabuti po ng Panginoon natin para paalalahanan po tayo sa oras na to. Magkaroon po tayo ng puso na nagsuserve sa Panginoon. We all have gift of discernment. Kung kulang ka ng faith, hingin natin yung pananampalataya na yun. Kung hindi kailanman tumalikod si Jesus at hindi siya sumuko, dapat ganun din po tayo. Paratingin ninyo ang lahat ng mga hinirang ng Diyos kay Kristo Jesus, ang aking pagbati. Bumati kayo ng mga kapatid na kasama ko rito. Binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos. Lalo na ang naririto sa palasyong emperador. Hallelujah. Naway taglayin ng inyong espiritu ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo, parang nakita ko tuloy si tatay. Na parang sinasabi niya na ipahayag natin, no? Kumbaga parang si Tatay Pablo, ipahayag natin sa mga hinirang ng Diyos. Kasi hindi lahat hinirang mga kapatid. Yung ating pagbati sa pamamagitan, di ba? Ng pagbati niya. Binabati ko kayong mga kapatid, sabi niya. Parang yun yung sinasabi ni tatay nung nakaupo siya sa lamesa, na binabati niya tayong lahat. Tayong mga hinirang ng Diyos. Lalo na ang naririto sa palasyong emperador kasi nandun na siya sa langit. Nandun na ang tatay. Pero kinukongratulate tayo ni tatay kasi nandito pa rin tayo. At parang binibilin niya dito yung huling verse. Naway taglayin ninyo ang espiritu ng kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo kasi yun yung tinuro niya sa atin. Yun yung pinapaalala niya sa atin. Sabi ng tatay dati, huwag kayong makakalimot. Lagi niyong alalahanin ng Panginoon, sabi niya. Lagi kayong magpapakatatag. Lagi kayong magtutulungan. Lagi kayong magpapalakasan. Kasi part kayo ng solusyon. Part daw tayo ng problema. Yun yung lagi niyang pinapaalala.
part tayo ng solusyon at totoo yun. Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Glory to God po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pagpapaalala mo. Tunay nga, Panginoon, na magalak kami. Magalak kami dahil Ikaw ay Diyos na mabuti. Magalak kami sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, dahil sa kagandahang loob, habag at biyaya mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat, Panginoon, na hinipan mo na ang bagyo, Panginoon, at hindi namin mararanasan, Panginoon, Lord, ang lahat ng ito. Dahil, Lord, Ikaw ang Diyos na nagkokontrol ng panahon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapapayapa, Ama. At Lord, anumang bagay, Panginoon, na maganap sa aming buhay, Ama, ipinaghahabilin ko po ang bawat buhay namin sa iyong kamay at ang buhay ng aming pamilya sa kamay mo at sa kamay ng iyong Ama. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, na aming Diyos at tagapagligtas. Lord, you are our Savior. Your name is Lord and Savior. Kaya Ama, alam namin na ililigtas, iingatan mo kami at magkakaroon kami ng payapang pagpapahinga, pagtulog, Panginoon, dahil ang nag-iingat sa amin, Lord, ay daig pa ang CCTV. Hallelujah. Lord, mawawalan ng power ang CCTV, Panginoon, masisira ang CCTV, pero hindi ang pangako mo at covenant mo sa aming mga anak mo. Kaya dakilang Ama, dakilang Diyos, salamat po Panginoon, for you are God na in control, for you are sovereign God, for you are amazing God, for you are God of healer, Father God, God of restoration, God of redeemer, Father God. You are the time, Panginoon, hindi ka sakop ng oras, kundi you are the time, Father. Kaya salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na pagkakatiwalaan at pagsasambahin at pasasalamatan, Panginoon. Salamat po na muli mong ipapakita ang kapangyarihan mo sa bawat isa sa amin at kami ay magiging witness, Panginoon, ng kagandahang loob mo, Jesus. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan. Thank